Kamakailan nag-viral ito sa social media, mga sikreto ni Boss Ramon Ang. At sa mga hindi pamilyar sa taong ito, siya lang naman ang presidente ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Pilipinas, ang San Miguel Corporation. Ang taong ito ay galing lamang din sa isang napakasimpleng pamilya at laking tundo at naging working student pa para mairaos ang pag-aaral. At mula sa kanyang napaka-humble na pagsisimula sa karera ng kanyang buhay, siya ay naging bilyonaryo na ngayon. Hindi lang po billion pesos kung hindi 3.2 billion dollars lang naman ang kanyang net worth ayon po yan sa Forbes sa kasalukuyan nilang record. Kaya naman sikapin mong mapanood ang video na ito hanggang dulo para malaman nyo ang pinakasekreto niya kung paano siya nagaling sa wala hanggang sa naging presidente ng San Miguel at ano din ba ang mga negosyo tips na lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang sa business. Kaya kung ready ka na, tara, number 1. Magkaroon ng simpleng buhay. Ayon sa aking pananaliksik, si Boss Ramon Ang ay isang taong napakasimple. At kung iisipin natin, isang bilyonaryo ito. Pero kung makikita mo ang taong ito, lalo na sa kanyang pananamit na nakasuot lang palagi ng kanyang t-shirt na round neck sa kanyang mga meetings, tapos ang mga ka-meetings niya ay mga nakasuot ng formal. Ang taong ito ay napakasimple lang talaga pumurma. At kung hindi mo nga siya kilala, hindi mo siya mahalatang napakayaman na tao kung makikita mo. Kaya isa ito sa pinakamagandang aral na matutunan natin sa kanya na hindi kailangan na magpiplex ng mga kayamanan, hindi na kailangan magpiplex ng mga mamahaling bagay, at hindi kailangan na magmukhang mayaman lalo na kung sa totoong buhay hindi ka naman talaga mayaman para lang makapagyabang ka. Tapos, kung sakali naman na kumikita ka na ng mas malaki-laki, panatiliin pa rin na simple ang buhay o lifestyle nito. Huwag yung biglang upgrade porket kumikita ka na ng malaki. Na kung iisipin mo, si Boss Ramon nga na kayang bilhin ang lahat ng magagandang gamit o mga masasarap na pagkain, pero pinipili pa rin niya ang mga normal na pagkain na kinakain natin o mga kinakain ng kanyang mga tauhan sa kumpanya nila. Hindi talaga ito nagpaka-espesyal o nagbago kahit marami na siyang pera. Number 2, umpisahan mo na magnegosyo kahit maliit ang puhunan. Sabi ni Boss Ramon, kung magninegosyo ka, hindi mo naman kailangan ng malaking puhunan. Kahit nga wala kang puhunan, pwede kang mag-start ng negosyo mo. Kasi kung iisipin mo, advantage ka pa nga kung mag-uumpisa kang magnegosyo na walang puhunan o konti lang ang puhunan. Kasi kung sakaling malugi, hindi mabigat sa bulsa. O di kaya kapag nalugi ka, mabilis ka lang makaka-move on. Plus makakakuha ka pa ng experience doon sa negosyo na yun. Ang akala kasi ng iba na kailangan mo pa ng milyon para makapag-umpisa ng negosyo. Pero kung tutuusin, kaya naman talaga mag-umpisa kahit maliit lang muna ang puhunan sa umpisa o simple lang. Dito na pumapasok ang klase ng negosyo na pwede mo umpisahan. Mga serbisyo o mga gamit ang iyong skills o para kumita ka ng pera. At yung iba pa nga, laway lang talaga ang puhunan. So mag-umpisa ka na muna sa maliit tapos tuloy-tuloy ka lang sa pagtatrabaho. Number 3, dapat willing kang tumulong. Sabi nga ni Boss Ramon, ang naanggol niya sa buhay ang SMC ay ang tumulong sa napakaraming Pilipino sa pamamagitan ng kanilang negosyo, mga produkto, mga infrastructures at iba pa. Siyempre kapag may negosyo ka, marami kang mabibigyan ng trabaho at marami kang matutulungan na pamilya. Kapag ang produkto at ang mga infrastructures ay matitino, marami ang makikinabang. Nang dahil dito sa mga ginagawa mo na mabuti sa mga tao in a good way, meron din itong balik na maraming blessing sa iyo. Siyempre kasama na dito ang mga pinansyal at iba pang mga bagay. Lahat ng mga yan ay dahil sa maganda mong reputasyon at ng negosyo mo. Kaya susunod na rin dito ang pagdami lalo ng mga customers mo, mga magagandang koneksyon o mga investor sa negosyo mo. Dagdag pa dito sa magandang reputasyon ay ang pagtulong mo na walang halong hidden agenda na siyang ginagawa nila Boss Ramon Ang, kung saan meron silang scholars foundation, paglilinis ng mga ilog na hindi na kailangan pang i-broadcast sa TV o sa internet. Diyan mo masasabi na totoo ang kanilang ginagawang pagtulong. Kasi hindi na kailangan ng kamera. Yung iba kasi tumutulong lang kapag namumuliti ka para sa eleksyon. Yung iba naman tumutulong kasi pagkakakitaan ka. Ang point dito, maging mabait ka palagi sa kapwa mo. Huwag kang manloko, tumulong ka ng may bukal sa puso at hindi na kailangan ipagmayabang pa. Tandaan, kapag gumawa tayo ng mabuti, may babalik din itong mabuti.
Number 4, dapat marunong kang makisama. Ito ang pinakamalaking sikreto na nasabi ni Boss Ramon Ang para umasinso ka sa buhay. At isa din itong dahilan kung bakit naging presidente si Boss Ramon Ang sa San Miguel, kasi dahil nga galing niya makisama sa ibang mga tao. At doon niya nakilala si Mark Cuangco na anak ni Danding Cuangco, na sa time na yan ay siya ang presidente ng San Miguel. At dahil sa hilig ni Boss Ramon Ang at si Mark sa mga kutsi, ay nagkaroon sila ng koneksyon. Kaya kalaunan na-appoint si Boss Ramon ng manager sa Northern Cement ni Danding, at pagkalipas ng ilang taon ay napunta din siya sa San Miguel Corporation. Ito ang kanyang nagiging history. Bukod sa galing niya sa negosyo, pwede din bigyan pansin ang kanyang kagalingan sa pakikisama, kaya siya pinagkakatiwalaan ng mga pamilya Cuangco na siyang mag-manage ng kanilang mga negosyo. Sa sobrang galing makisama itong si Boss Ramon Ang, kahit mga ordinaryong staff, mga mapajanitor man, ay kakausapin kanya at minsan inaakbayan pa na akala mo'y magkaibigan lang sila. Napaka-approachable ang taong ito at nagbibigay pa ito ng mga advice base yan sa aking pananaliksik. At hanggang sa ngayon, yan ang tinuturo niya sa kanyang mga anak at sa mga management. At sa pagninegosyo kasi, kapag magaling ka makisama, panigurado mas maraming magtitiwala sa iyo, mas marami kang makuklose na mga deal, mas marami kang maging koneksyon at iba pang mga benepisyo kung mahusay kang makisama sa mga tao, kahit ano pa ang antas nila sa buhay. Number 5, alamin kung ano ang priority mo sa buhay. Kaya naging successful si Boss Ramon Ang dahil marunong siya sa time management. Alam kasi niya yung mga priorities niya sa buhay. Kaya dito siya nakapokus. Ang priority niya ay ang pamilya niya, trabaho, at yung pagtulong niya sa kapwa. Karamihan kasi sa atin kaya hindi umasinso dahil walang priority sa buhay. Hindi malaman-laman kung ano ang gagawin. Walang pangarap, yung iba naman nasa maling priorities. Mas inuuna pa yung pagsusugal, pagbibisyo, pag-iinom gabi-gabi, at iba pang kalukuhan na umuubos ng pera at oras mo. Sabi nga ni Boss Ramon sa interview na kahit may trabaho siya sa linggo, alam niya pa rin yung priority niya at kaya pa rin niyang i-manage ang kanyang oras. Kahit sa linggo ng umaga ay may trabaho siya, ay uuwi pa rin siya sa bahay niya sa tanghali para makasabay sa lunch ang kanyang pamilya. At ganun din sa pagdating ng dinner. Kaya makikita mo talaga dito na alam talaga niya ang time management. Pero yung iba walang time management, walang priority. Ang priority lang ay ang kasino, pagsusugal, magipagwalwalan gabi-gabi. Kaya hindi nakakasama ang pamilya. Kaya hindi nakapagtrabaho ng matino o makapag-umpisa ng negosyo. Kasi may ibang priority na mali. Yan ang dahilan kung bakit malayo ang loob ng pamilya mo sa iyo. At yan din ang dahilan kung bakit mananatili ka sa sitwasyon mo habang buhay. Number 6, aralin mo muna ang isang negosyo. At sabi pa ni Boss Ramon, bago mo pasukin ang isang negosyo, dapat pag-aralan mo muna o di kaya dapat may idea ka nito kahit papaano. Alam mo kung paano pasikot-sikot nito at kahit ikaw lang mag-isa mismo, kaya mong isolve ang mga posibleng problema na kakaharapin mo along the way at hindi ka madaling maluko o ma-scam. Dapat kahit papano may alam ka rin pagdating sa sales, marketing at iba pang aspeto sa pagninegosyo. At isa pa dyan, bago napunta sa San Miguel si Boss Ramon, ang dati niyang naging negosyo ay ang pag-aayos ng mga sasakyan at ang pagbabayansil nito. Bata pa lang si Boss, may repair shop na negosyo ang tatay ni Boss Ramon sa Tondo. Kaya may alam na din siya pagdating sa mga sasakyan. Sabi pa nga niya, isa din siyang mekaniko. Kaya naman nung nag-start na siya ng kanyang sariling negosyo, ay meron na siyang alam nito. Pero kung wala ka talagang alam sa negosyo or sa negosyo na papasukin, mas mabuti pa rin na aralin mo muna. Huwag kang magmamadali, huwag kang magpapadala sa emosyon. Mas maganda na kahit papano ay may knowledge at skills ka para sa business na ito, para maiwasan mo ang malugi. Number 7, huwag kang bili ng mga burluloy. Ano ba ang mga burluloy? Ito ay ang mga mamahaling gamit at mga aksesoris. Ang point ni Boss Ramon Ang sa kanyang interview ay hindi natin kailangan ng mga mamahaling gamit o mga bagay kung hindi natin afford ito at kailangan. Naghihirap ka na nga at baon ka na sa utang, tapos puro ka pa burluloy, puro gastos ka pa sa mga walang kwentang bagay. Kaya nga sabi ni Boss, live within your means. Kung ano lang ang kaya ng budget mo, pagkasyahin mo lang doon. Huwag ka nang sumobra or umutang pa. Importante din na imbis na ipangburluloy mo yan, yung kalahati ipunin mo para magamit mo ito sa mas mahalagang bagay.
Tulad ng para sa pagkain, para sa gamot, pagpapaaral para sa mga anak mo at sa pamilya mo. Napakagandang practice ito na dapat nating gayahin para mas ma-maximize natin ang ating pera. Number 8, huwag kang tumigil magtrabaho para sa negosyo mo. Isa pang magandang matutunan natin kay Boss Ramon ay ang tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho kahit sabihin na natin na successful ka na o kumikita ka na ng malaki. Huwag basta na lang makontento at kung hindi naman ay bigla ka na lang tatamarin sa buhay. Sabi nga niya, sige lang sa trabaho. Sige, kasi sa kakatrabaho mo, doon mo madadali ang swerte. Pero kabaliktaran naman ito sa karamihan ng tao. Gusto muna nilang swertihin muna bago sila magtrabaho. Masyado silang nagre-rely sa swerte. Kaya hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila ng swerte. Samantalang ang yung iba tulad ni Boss Ramon banat lang ng banat. Kaya tuloy-tuloy lang umasinso sa buhay. Bilyonaryo na yan, pero kahit linggo nagtatrabaho pa. Samantalang yung iba, Lunes pa lang, tamad na sa buhay. Bilyonaryo na yan, pero tuloy-tuloy pa rin sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Samantalang yung iba, kumikita lang sa negosyo ng maganda-ganda, nagpitiks-pitiks na. Kaya naman si Boss Ramon ang pang-apat sa pinakamayamang tao sa Pilipinas dahil sa taglay niya ang katangian. Sobrang sipag ang taong ito. Akala mong walang pera kapag lumagari. Samantalang yung iba sa atin, piling mayaman na kahit hindi naman sa totoong buhay. Ito ang alam ng karamihan na ang nakikita lang ay ang resulta. Nakikita lang na yung malalaking kumpanya. Ang nakikita lang ay yung milyong dolyar na net worth. Pero bago ito nakuha, napakaraming matinding trabaho at dedikasyon ang kinakailangan. Okay, hanggang dito na lang po muna ang video natin. Alam kong lahat tayo ay may nakukuhang napakagandang aral galing kay Boss Ramon at hanggang sa susunod na pagkikita, maraming salamat.